Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At ngayon nga pag-usapan natin ang tungkol sa pag-aaral ng Korean language, ano? At yung iba nga nating kababayan kumbaga hindi sila makapagdesisyon kung saan nga ba talaga sila mag-aaral, kung sa YouTube o sa Korean language school, yung mga KLC na may bayad, at sa self-study naman pwede kang manood sa YouTube. Maraming nagtuturo dyan ng Korean language at magagaling. Depende na lang sa'yo kung siseryosohin mo. Ganito yan mga kabayan, ano? Sa Korean language school, sa mga KLC na yan, ay may bayad. At sa tingin ko nasa 8,000 ngayon ang ano, hindi ko lang sigurado kung may 5,000, 7,000, pero yung iba parang umaabot pa ng ano ng 10,000 di lang ako sigurado. At pwede nyo namang i-inquire yan, ano, at libre naman ng orientation pag pumunta kayo sa mga Korean language school. At sasabihin nila dyan kung ano yung proseso ng pag-apply dito. At ang kagandahan nga lang sa mga KLC, sa mga Korean language school, maigagide nila kayo. Katulad ng ginawa nila sa amin noon, yan ang kagandahan dyan. Kung ikaw walang alam kung paano mag-register para sa exam, yun yung pinaka-importante sa lahat. Maigagide nila kayo. Hindi ka marunong hindi mo rin alam kung paano magbayad para sa exam, yun ang kagandahan sa ano, maigagide talaga nila kayo. Katulad ng nangyari sa akin, kaya ako napilitan na mag-aral sa Korean language school. Unang-una, ang cellphone ko ay pangit, walang camera at dikipad lang. Pangalawa, wala kaming internet sa bahay, wala kaming wifi. Pangatlo ay hindi rin ako marunong mag-register para sa exam. Kasi nung time na yun, nung 2016, KLT 13 kami, sa amin unang nangyari yung online ang registration. Nung KLT 12, pumipila pa sila sa POEA. Dati pa, ngayon DMW na pangalan. Pumipila pa sila doon para lang sa registration para sa exam. Tapos nung pagdating ng KLT 13, online registration na nga ang nangyari sa amin. Sa amin unang ginawa yung online registration. Kaya doon sa mga kababayan natin na talagang hindi nila kaya mag-aral ng self-study, mas maganda niyan sa Korean language school na lang kayo. Kasi maigagide talaga nila kayo sa registration, sa pagbabayad para sa exam, matutulungan nila kayo dyan. Doon naman sa mga kababayan natin na kayang-kaya naman talaga ang self-study, i-ano na lang nyo na, ituloy nyo na yan. Kasi kung kayo naman mabilis pumick up, at kasi hindi naman talaga tayo pare-pareho ng ano kumbaga may tao talaga na mahinang pumick up, at may mga tao na mabilis pumick up. At kung kayo naman ay marunong din mag-register para sa exam, mag-self-study na lang kayo. Ang pinaka-importante ninyong malaman agad, matutunan agad, ay kung paano bumasa. Yan yung pinaka-importante sa lahat. At ito kunting tips na rin sa mga nag-uumpisa pa lang na mag-aral ng Korean language, ay ganito yung gawin ninyo. Umpisa syempre ang pag-aaralan natin, ang pag-aaralan ninyo ay ang vowels and consonant. Ganito ang gawin ninyo. Huwag muna kayong magpo-proceed sa iba, katulad ng mag-aaral ka ng ng vowels and consonant, tapos maya-maya pupunta ka na sa iba, katulad ng Sino Korean number at Pure Korean number, at pupunta ka na rin agad sa mga conjugation na yan, yung mga particles na yan. Huwag ninyong gagawin yon. Hanggat hindi ninyo, kunyari, siyempre una ang vowels and consonant, vowels and consonant ang una. Hanggat hindi ninyo nami-memorize yung vowels and consonant na yan, ay wag muna kayong pupunta sa Sino Korean number at Pure Korean number. Kailangan nyo munang masigurado na memorize nyo ng masyado yung vowels and consonant na yan. Kailangan nyo ring basahin yan, isulat ninyo. Habang isinusulat ninyo ay bibigkasin ninyo para mabilis ninyong ma-memorize.
wag muna kayong pupunta sa iba hanggat hindi ninyo nasisiguradong na memorize nyo na ang vowels and consonant. Yung vowels and consonant na yan, mag-proceed na kayo sa Sino-Korean number at Pure Korean number. Ngayon, pag na-memorize nyo na yung Sino-Korean number at Pure Korean number na yan, ay mag-proceed na kayo sa, kumbaga doon kayo sa counting units. Yan, counting units. Tapos yung days of the week, month, year, yan. Unti-unti lang. Huwag ninyong pagsasabay-sabayin dahil sasakit talaga ang ulo ninyo. Pinaka-importante din sa lahat talaga ay paramihin ang Korean language vocabulary. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Kahit hindi nyo na i-master yung conjugation na yan, saka nyo na i-master yung conjugation na yan pag sobrang dami na ng Korean language vocabulary na inyong na-memorize. Para hindi sumakit ang ulo nyo, huwag ninyong pagsabay-sabayin. Kailangan ay step by step para hindi kayo mahirapan. At yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video ko ngayon at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye bye!